Huling nakalaban ni Martin, yun talaga, grabe bash yung mga tao dun. Kasi sobrang sobrang payat na lubog yung pisngi eh. Hindi mo mamalayan kung boxing hero ba talaga eh. Yeah, seryoso tayo mga tol. No? Suportahan na lang natin si Carl James Martin sa kanyang paparating na laban. No? Yung kalaban ni Martin, isa lang yung picture sa Google, putol pa yung isang kamay. sabi nung admin ng Pinoy search nga natin mga tol kung talagang totoo. Ruben Tostado Garcia, search natin kung talagang wala talagang nakikita mga tol image natin. Oo nga mga tol halos wala talaga makita mga tol. Grabe talaga. Basa pa nga tayo ng ibang comment dito. Wala tayong mahanap na magandang comment dito mga tol. Lahat lahat puro bash eh. Ayan, kahit tignan natin, mas marami pa yung haha kaysa sa heart eh. Diba? Yung nag-heart, 2 lang oh. Tapos, ang daming tao eh. Rank rank 648. Kaya po pinagtatawanan na naman po ang kampo ni Carl James Martin. So, yun nga po, ito yung pinagtatawanan ng mga tao sa kanya. Dahil nga, etong ang last na nakalaban niya, si Anthony Jimenez Salas, ay nasa rank 523 po. Kumbaga, wala. Yan po yung hinain sa kanya ng kanyang promoter mga tol. Wala siyang magagawa dyan kundi talunin na lang kasi hindi naman siya pwede pang mamili ng laban. Si Carl James Martin po is possible pa lang po na boxer. Ito rank 421. Puro unranked boxer po mga tol. Yung mga last na nakalaban niya, ito rank 300. Ayan, pang-apat niyang nakalaban, rank 200. Kumbaga sa manok mga tol, pala to eh. Sisiyo. Hindi naman sa ganun mga tol, hindi naman sa ganun. Pero, ngayon, rank 200. Pero di ba bakit ang bilis no? Ang bilis niya nakarating sa rank number 2. Hindi niyo pasagot naman mga tol kung alam nyo. Marami nagsasabi na dahil nga daw sa promoter, yung mga nababasa natin mga tol tingin nyo ba deserve ni Carl James Martin na maging rank number 2 sa WBO spot mga tol? Kasi kung titignan natin yung WBO spot, ayan, si Sam Goodman talaga ang 1. Ito, malalakas tong mga to eh Elijah Pierce, tinalo po niya yung 2 Pinoy na kababayan natin. Ito si Muhammad Shikob, may mga belt po tong hawak mga tol ha. Hindi po to basta-basta, pang-anim po si General Casimero. Pilipos Ngitumba, yan nga po yung naghahamon kay Carl James Martin mga tol, kaso hindi po pinapalagan, wala po silang sagot. Kumbaga ganito kasi yan mga tol eh. Nasa tuktukan eh. Kumbaga iniingatan ka na ng promoter mo kasi big fight na yung kasunod mong laban. Ikaw na yung pwedeng labanan ni Inoue or baka magkaroon pa ng title eliminator. Sana nga mga tol, pag natalo si Sam Goodman, syempre, bago ka maging rank 1, hindi naman pwedeng pag-porket natalo si Sam Goodman, rank 1 ka na agad. Rank 1 na agad si Carl James Martin. Dapat magkaroon ng title eliminator yung WBO. Pwede paglabanin si Carl James Martin versus Dennis McCann para yung number 2 tsaka number 3 paglabanin. Kaso ang nangyayari kasi mga tol, kaya natatawa yung mga boxing fans. Nilalaban po si Carl James Martin sa mga wala po sa top. Kahit sa top 15 wala po mga tol eh. Diba mga idol? Tapos yung makakalaban ngayon ni Carl James Martin na si Tostado, tinalo na po siya na Ricardo Espinosa mga idol, na tinalo ni Casimero. Yun po mga idol So yun nga mga tol dapat wag nating pagtawanan si Carl James Martin kasi nga ginagawa lang naman niya yung trabaho niya as boxer mga tol. Balik tayo dito sa post. Kung makikita nyo, meron po ito sa post po ng ating kaibigan na si Pinoy Fight Scene. Mas marami po yung tawa kaysa sa heart mga tol. Magbabasa tayo, sabi ng admin. Yung kalaban ni Martin, isa lang yung picture sa Google, putol pa yung isang kamay. sabi nung admin ng Pinoy search nga natin mga tol kung talagang totoo. Ruben Tostado Garcia, search natin kung talagang wala talagang nakikita mga tol image natin. Oo nga mga tol halos wala talaga makita mga tol. Grabe talaga. Basa pa nga tayo ng ibang comment dito. Nakakahiya ang panalo pag natalo, sabi ni Manuel. Hindi daw lalaban kay Casimero kasi lalaban na sa champion. Ngayon, vendors yung kinalaban. Kaya nga parang malakas kasi yung mga kalaban. Mas marami pa ang talo kaysa sa panalo. So
Sa sobrang takot nila sa hamon ni Philippus, natatarantang kumuha ng kalaban na nasa rank 79. Grabe, tapos magyayabang kay Casemiro, Shoes, Mariosip. Ay mga tol, no, kung babasahin natin, halos puro bash. Tricycle driver daw, ilaban sa mga malayong world rating, tas biglang isasalang sa championship bout. Ayan o, easy fight for Martin. Wala po, lupit ng kalaban, nakakatakot. Ayan o, bigyan nyo ng mabigat na kalaban para masukat. Halos obvious naman po kasi talaga mga tol eh. Obvious na obvious. Ayan o, puro mga tricycle driver. Grabe no mga tol. Wala tayong makitang matinong comment eh. Alam mo naman ang mga boss, ganyan talaga. Kumbaga pera na eh. Pera na po yung susunod na laban. Malaking laban po yun. Malaking pera po yun para kay Carl James Martin. At lalo hawak po siya ng MP promotion. Tapos kapag natalo, malaking kawalan po para sa kanila yung mga tol. Tapos may mga nababasa pa nga akong post ng kaibigan natin. Ang sabi, next world title challenger or sabing gano'n. May dalawa pong ibig sabihin nun eh. Pwede pong si Carl James Martin maging champion sa super bantamweight kapag binitawan na po ni Naoya Inoue lahat ng belt. Yun po yun mga tol. Martin kasi wala pa mga tol ng ganung kalaking, wala pa sa posisyon para mag-demand ng makakalaban mga tol. Kumbaga kung ano yung ibinigay, yun lang mga tol. Kumbaga employee of the month. Kumbaga sa trabaho mga tol, employee of the month to si Martin kasi hindi naman siya nagrereklamo sa mga nakakalaban niya eh. 'Di ba mga tol? Ginagawa niya lang yung trabaho niya as a boxer ng MP promotion. Ulitin ko mga tol mabuting empleyado po si Carl James Martin. Hindi po nagrereklamo kay Sean Gibbons, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Suportahan lang natin siya mga tol. Kasi di natin alam, baka sa susunod ibigyan na siya ni Sean Gibbons ng makakalaban na malupit, 'di ba? Makakalaban na talagang tawag dito. Ano bang tawag doon? Yung basta yung magaling, yung talagang may napatunayan, mga top contender na, ilalaban na siya sa ganun. Tapos matalo ni Carl James Martin, baka matamimi kayo mga tol. Diba? Ayun sinasabi ko, no, suportahan lang natin yung Pinoy. Kahit ako naman hindi ko rin maiwasang matawa sa kalaban niya. Kumbaga, tao lang tayo, kumbaga nadadala lang tayo sa emosyon. Diba? Nagkakamali tayo lahat. Kumbaga, wala tayong mahanap na magandang comment dito mga tol. Lahat lahat puro bash eh. Ayan, kahit tignan natin, mas marami pa yung haha kaysa sa heart eh. Diba? Yung nag-heart dos lang oh. Tapos ang daming tao eh. Kahit dito kay Silver Boys, ganun din. Wala. Ang dapat gawin na lang dito ni Carl James Martin, wag siya magpatalo, kumbaga lahat i-knockout niya. Diba mga tol? Ayun yung magandang gawin ni Carl James Martin mga tol. Huling nakalaban ni Martin, yun talaga, grabe ba siyang mga tao dun? Kasi sobrang sobrang payat na lubog yung pisngi eh. Hindi mo mamalayan kung boksingero ba talaga eh. Yeah, seryoso tayo mga tol. No? Suportahan na lang natin si Carl James Martin sa kanyang paparating na laban. No? Itong batang ito, malay natin sa susunod na panahon. Sa susunod na next year, mabigyan na siya ng talagang inaasam niyang laban. Tingin ko naman nagsisikap naman to ng mabuti para mag-training po. 'Di ba? Wala namang madali sa pagbo-boxing mga tol. Lahat sila yan, pinaghihirapan nila yan mga tol. Baga, suporta lang tayo mga tol kasi yun lang no. Mag-comment lang kayo sa baba at pag-uusapan natin yan mga tol.